Pero paano ang mga asawa natin sa Pinas? Parehas tayong pamilyado na. Alam mo yan. Kaya malito. Hindi naman nila malalaman. Hindi naman natin sasabihin, hindi ba? Ang importante lang muna ngayon, naiibsan nating dalawa ang kalungkutan na nararamdaman natin dito. Mahal kita. Mahal mo ko, di ba? Tsaka na natin intindihin ang mga susunod na mangyayari. Isang OFW, isang ina, isang asawa na may pangarap para sa pamilya. Pero mapapariwara ng landas sa abroad dahil sa labis na kalungkutan. Na kahit pagsisihan pa ng ilang beses ngayon, hindi na maibabalik pa ang oras. Magandang araw po sa ating lahat na nakikinig ng channel na ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bia, 36 anyos. Isang OFW dito sa Taiwan bilang factory worker. May 2 anak at kasal sa aking asawa na si Darwin. Hindi niya po tunay na pangalan. Hindi sana ako makikipagsapalaran sa ibang bansa kung sapat lang ang kinikita ng mister ko sa pamamasada ng jeep. Lalo na't palaki na ng palaki ang gastusin ng mga bata sa school. I know it's hard for me to leave them. Pero dahil hindi naman nga ako makapasa ng board exam, ay naisipan ko na lamang na magtrabaho abroad. Yes, graduate ako ng BSED, major in mathematics. Pero dahil hindi makapasa-pasa, ay hindi ako makapasok sa public school. Nagtry akong mag-work sa private noong dalaga pa ako. Kaso ngayong may pamilya na ako, hindi ito sasapat. Ang asawa ko ay hindi natapos ang pag-aaral. 3rd year college kami nang mabuntis niya ako at pinanindigan naman ako dito. At nang makapanganak ako sa aming panganay, bumalik ako sa pag-aaral since 1 year na lang naman ay gagraduate na ako. Nag-apply ako bilang factory worker muna rito sa Taiwan. 3 taon ang kontrata na aking pinirmahan at maayos naman ang kita. Sa unang sweldo ko ay agad ko namang pinadala sa asawa ko yon sa Masbate. Nag-uusap lang kami sa video call na mag-asawa at ng aming mga anak. Sa ilang buwan ko rito ay masasabi ko na nakakalungkot, pero wala akong magagawa kundi paglabanan to. At madalas, work at uwi agad ako ng boarding house. Hindi ko ugaling kumimik at hindi naman ako dalaga para gawin yun. Trabaho ang pinunta ko sa Taiwan, hindi maglamyerda. Hanggang nag-1 taon ako rito, mas tumindi ang lungkot ko at pangungulila sa anak at aking asawa. Hindi na ako kontento sa tawagan namin at madalas pa nga ay inaatake ako ng anxiety ko. Mag-isa kong kinakaya ang lahat ng hamon na malayo ako sa aking pamilya. Hanggang nakilala ko si Cha. Naging close ko siya sa factory. At dahil sa kanya natuto akong uminom, maglamyerda kapag day off, at medyo naibsan ang lungkot ko. Ang hindi ko lang inaasahan ay nang makilala ko si Brent. Naging close rin kami at palaging nagkakasama sa inuman. Hanggang sa nalasing kami parehas. At hindi na namin alam ang pinaggagawa namin ng gabing yun. Nagising na lang ako na magkasama kami sa iisang kwarto na walang suot na kahit isa. Umiiyak ako at sobrang nahihiya ako sa sarili ko. Hindi ko lubos sa kalain na makakagawa ako ng kasalanan sa pamilya ko. At dahil sa nangyari, iniwasan ko ito sa abot ng aking makakaya. Naging okay naman ulit ang takbo ng buhay ko sa Taiwan. Hanggang sa makakita ko ng ibang opportunity. Nang minsang nakita ko ang job offer nila as teacher. Kaso sa Thailand. Sabi ko sa sarili ko after contract, mag-a-apply ako doon. Ginawa kong busy ang sarili ko sa trabaho. Umiwas rin ako sa pag-aaya ni Cha sa takot na maulit-ulit ang nangyari sa amin ni Brent.
Alam ko binata siya at may girlfriend na naiwan sa Pilipinas. Hindi na rin naman kami nagkita nito at nalipat na rin siya ng ibang departamento. Masaya ako dahil hindi ko na kailangang iwasan pa siya. After naman ng may mamagitan sa amin, I told him about it. It's just a mistake. Walang dapat na makaalam ng nangyari sa amin, kundi masisira ang buhay naming dalawa at ayokong mangyari pa yon. Lumipas pa ang 1 taon. Balik ako sa daily routine ko, na boarding house at trabaho. Kapag day off naman sa bahay pa rin at kausap ang aking mag-aama. Tila nakalimutan ko na ang naging kasalanan ko. At binaon ko na rin talaga sa limot ang lahat-lahat. Naisip ko kasalanan yun at hindi na dapat alalahanin pa. Pero sadyang hindi talaga ako tinatantanan ng problema at muli na naman akong nasangkot sa isang kasalanan. Birthday ni Cha at niyaya niya ako na mag-bar noon. Sumama ako kasi nga matagal na rin naman ang last na bonding naming dalawa. Puro naman kami babae kaya safe lang. Pero habang lumalalim ang gabi, parami ng parami ang nakakasama at nakikilala ko. Hanggang tumabi sa akin si Jigo. Hindi niya tunay na pangalan. Gwapo, mabango at mapagbiro din. Hindi siya boring kasama at palakwento. Hanggang sa nakapagpalagayan kami ng loob. Wala namang nangyari sa amin ang gabing yun. Pero naging malapit kami sa isa't isa. Nalaman ko na nasa ibang kumpanya siya, malapit lang sa pinagtatrabahuhan ko. Nagbiruan pa nga kami na magkita kami some other time. Wala lang, catch up lang at kwentuhan na rin. Nabanggit kasi niya sa akin na may kinuha raw siyang insurance at baka raw gusto kong kumuha para sa sarili ko. Pumayag ako at mag-uusap daw sila ng agent niya. Since wala naman akong gagawin sa day off ko, doon na lang ako kumayag o pumayag na magkita kami. Sinundo niya ako sa tinutuluyan ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero naisip kong baka sinabi ni Cha. Naging close kami at para siyang best friend ko sa Taiwan. Nasa bahay niya kami at ayun nga, kumain muna kami at mamaya raw tatawag ang kakilala niyang agent. Pumayag ako dahil tiwala naman ako sa kanya. Marespeto kasi ito at hindi naman siya loko-loko. Nung tumawag na ang agent, pumwesto na kami sa harapan ng laptop niya para makapag-usap-usap kami. From there, nag-present ito sa akin at nagustuhan ko naman ang policy, kaya napakuha ako ng para sa akin. Sa sunod ko na lang kukuhaan ang asawa at mga anak ko. Pagkatapos ng usapan namin ng agent, hindi muna ako pinauwi ni Jigo. Kumain raw muna kami at nagluto siya. Sayang naman daw kung mapapanis dahil siya lang naman ang tao sa bahay niya. Naikwento niya rin sa akin na may asawa siya pero walang anak. Baog raw kasi ang misis niya. Kaya kahit gusto niyang magkaanak ay wala talagang mabubuo. Sinabi niyang mahal niya ang asawa niya kaya hindi niya rin naman to maiwan-iwan. Pagkatapos naming kumain ay hinatid niya ako pabalik ng boarding house. Kinabukasan, pumasok na ako ng trabaho at hindi na kami nagkausap pa nito. Tamang kumustahan lang ang naganap sa amin sa ilang linggo. Parehas kasi kaming busy nito at wala naman kaming dapat pag-usapan. At isa pa, magkaibigan lang talaga kami. At alam kong wala namang dapat mamagitan pang iba sa amin. Malapit na ang end of contract ko at uuwi na ako sa Pilipinas. Hindi ko inaasahan na mas magiging malalim pa ang relasyong namagitan sa aming dalawa ni Jigo. Sa mga araw na down ako, nariyan siya para damayan ako. Kapag may sakit ako, siya ang nag-aalaga sa akin. Halos siya na nga ang naging sandalan ko sa mga panahong malayo ako sa pamilya ko. Hindi ko naman po sinasadya, Miss Love. Pero unti-unti ko na lang naramdaman sa aking sarili na mahal ko na pala siya. Alam ko namang mali, pero hindi ko napigilang mahulog ng tuluyan rito. Sino ba namang hindi? Mabait, maalaga, at magalang pa.
Maraming ang nagkakagusto sa kanya rito. Kaso ang sabi niya, faithful daw siya sa asawa niya. Isang gabi na magkakasama kami at birthday ko. Wala sana akong planong maghanda at nag-iipon ako para sa gastos ko pa Thailand. At susubukin ko na maging isang teacher at tuparin ang pangarap ko na makapagturo. Ayoko na kasing maging factory worker dahil hindi naman talaga ito ang gusto kong gawin sa buhay. Sa gabing iyon, nag-enjoy ako. Nandyan kasi sila Cha at marami pa naming kaibigan. Ang mas ikinasaya ko pa ng gabing iyon, ang hindi ko inaasahan na sasabihin ni Jigo. Umamin siya sa akin. Nagulat ako kasi nga alam ko may pamilya na rin siya kagaya ko. Sinabi niya po sa akin na mahal niya ako. Sa tagal raw at madalas naming pagkikita, nahulog daw talaga ang puso niya sa akin. Tinawanan ko nga lang noon ang sinabi niya, Miss Love. At sinabi ko pa nga sa kanya, naku naman Jigo, lasing ka lang. Bukas pag alis ng amats mo wala na yan. Natatawang sambit ko. Lalong lumalalim ang gabi. At sa kahuli-huling pagkakataon, ay nakalimot ako. Nang halikan niya ako at nauwi kami sa kwarto ko nang ihatid niya ako sa boarding house. Tama po, Miss Love. May nangyari sa amin at binigay ko ang sarili ko ng buong buo sa kanya. Pagkatapos ng gabing yun, naging kami ng patago. Siyempre ayaw naming maiskandalo ang mga pamilya namin sa Pilipinas. Kahit patago at bawal ay nagpatuloy pa rin kami. Nabulag ako at nakalimutan ko na may pamilya pala ako na naghihintay sa pagbabalik ko. Alam ko naman pong mali, pero nandito na ako at hindi ko alam kung paano pa ba makakawala gayong hulog na ako sa kanya. Nanawa na rin siguro ako sa asawa ko. Para siyang walang pangarap. Siya dapat ang nasa abroad. Kaso lang, hindi niya pinagpatuloy ang pagiging marino niya. Alam ko naman na inuna niya ako at ang pangangailangan namin ng mga anak ko. Pero hindi ko alam. Marahil naghahanap lamang ako ng masisisi sa kasalanang nagawa ko. Nang maunang matapos ang contract ni Jigo sa akin, halos mangulila ako. Lalo't nalaman ko, Miss Love, nabuntis po ako. Naguguluhan tuloy ako ngayon. Ilang buwan pa bago matapos ang contract ko. Nahihirapan ako sa mga cravings ko at maging ang aking mga mood swings. May mga times pa nga na ayoko sanang pumasok sa trabaho pero kailangan at malapit na ang pag-uwi ko. Ang problema ko lang ngayon, paano ko sasabihin sa aking pamilya ang nangyari? Sinabi ko rin kay Jigo ang totoo. Pero ang asawa niya ang nakabasa. Hindi ko alam ang gagawin ko nang awayin ako dito, kaya sinabi ko na lang na na-wrong send ako. Kinagabihan naman, si Jigo ang tumawag at inaway niya ako. Nagulat ako dahil bigla siyang nagbago. Bahala raw ako sa buhay ko. Alam naman daw namin na umpisa pa lang ay may asawa na kaming dalawa. And then pinlock niya ako sa account niya. Kaya hindi na ako umasa at nagpumilit pang kausapin siya. Sa totoo lang, sising-sisi ako ng mga oras na yon, Miss Love. Ngayon palang tanggap ko na ang lahat at wala na akong maaasahan pa sa tatay ng anak ko. Halos gumuho ang mundo ko noon at para na akong mababaliw sa kinalalagyan ko. Kung panaginip nga lang sana to, ay gusto ko nang magising. Kaso, hindi ito isang panaginip, kundi realidad ng aking buhay na kinasasadlakan ko. Hindi ko naman masabi-sabi sa asawa ko ang problema ko. Ayoko siyang idamay pa rito. At isa pa, hindi ko rin naman kayang mawala ang mga anak ko. Ayokong lumayo ang pamilya ko sa akin dahil mahal ko sila. Sadyang nangulila lang ako dito sa Taiwan. Sila na nga lang ang meron ako, sasayangin ko pa ba?
Yun ang labis na pinagsisisihan ko ngayon kung bakit ako pumatol kay Jigo. Natapos ang contract ko nang hindi ko alam ang aking gagawin. Hindi din alam ng aking asawa na uuwi na ako. Umuwi ako sa Bulacan, sa kaibigan ko. Doon ko balak manganak muna, lalo na't nahalata na ang tiyan ko. Naiiyak ako sa kagagahang nagawa ko, pero hindi ko naman pwedeng pabayaan ang bata. Wala naman siyang kasalanan sa kasalanang ginawa ko. Nakiusap ako sa kaibigan ko na dito muna ako sa kanya hanggang sa mga anak ko, at bahala na lang akong magpaliwanag sa asawa ko kapag nakauwi na ako ng bahay. Mabuti na lang may ipon pa ako, kaya nakakapagpadala pa ako ng pera sa kanila. Pero ang huling usapan namin ng aking mister ay ang siyang nakapagpa-touch sa akin. "May, wag ka na munang magpadala. Wag mo muna kaming intindihin dito. May ipon pa naman kami sa mga pinadala mong pera. Maglibang ka muna dyan, para hindi ka naman maging malungkot. Alam ko nalulungkot ka dahil hindi mo kami kasama." Sige, tipid na sagot ko dito. Siya nga pala, hindi ko nga pala nasabi sa'yo na tinuloy ko pala yung pag-aaral ko. Makakapagbarko na ako, at kapag nangyari yun, kahit hindi ka na umalis pa, natutuwang balita sa akin ang aking mister. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Mabuti at hinapos mong pag-aaral mo. Sagot ko, at pinipigilang mapaluha habang nakikinig sa mga kwento niya. Oo, Mi. Mahirap sa simula, pero nung malaman ko yung hirap mo dyan, naisip ko na dapat ako ang gumagawa niyan at hindi ikaw. Ang dapat sa'yo ay nagpo-focus sa board exam mo. Kaya pag uwi mo, magpatuloy ka rin sa pangarap mo. Andito lang ako. Palagi kitang susuportahan. Mahal na mahal ka namin. Mag-iingat ka dyan palagi. Huling wika ng aking asawa bago siya nagpaalam. Halos mangiyak-ngiyak ako sa sinabi niya, pero hindi ko pinahalata. Sising-sisi ako, Miss Love, sa mga kasalanang ginawa ko. Sobra akong nanliit sa sarili ko. Hindi ko alam kung ipagtatapat ko ba sa kanya o itatago ko yung tungkol sa bata. Akala ko sinayang niya yung karir niya. Akala ko buong buhay niya gusto niya na lang mamasada sa kalye. Mali pala ako. Kaya lalo ako na-guilty sa mga pinaggagawa ko noon habang malayo sa kanya. Sa kasalukuyan, nasa 7 buwan na ang batang nasa sinapupunan ko. At 2 buwan na lang ang aking hihintayin ay makikita ko na rin ang bata. Hindi ko siya sinisisi sa mga kasalanang nagawa ko. Kailangan kong harapin ang ginawa kong problema. Para sa akin, blessing naman siya. Mabuti nga't natauhan pa ako na walang kwenta ang ama niya. At hindi ko talaga siya ipapakilala dito. Desidido ako na kapag nanganak na ako, ay iuuwi ko ang bata at bahala na lang akong mag-alibay sa aking asawa. Pwede ko sigurong sabihin na sa kaibigan ko to. Sa ngayon, magtatago na muna ako para walang makaalam kung nasaan ako. At ang masasabi ko lang sana, huwag niyo akong tularan. Isang babaeng marupok. Hindi sagot ang pagkalimot sa pamilya para maibsan ang kalungkutan mo. Lalo na't napapalibutan kayo ng mga taong may masasamang hangarin sa inyo. Nakakaiyak man ang naging kapalaran ko sa ibang bansa, pero siguro, sadyang karma ko na lang rin talaga to. Dahil sa kabila ng kabutihang loob ng aking asawa, ay nagawa ko siyang lokohin. Alam ko naman na inaalagaan niya ang aming mga anak. Hindi siya masamang asawa at ama sa amin. At eto ako. Anong isinukli ko, kundi kataksilan. Sana'y naging babala at maging aral sa inyo ang aking karanasan na ito, lalo na sa mga gustong mangibang bansa. Dapat matibay ka. At nakatuon lang ang isip mo sa pamilya mo, hindi sa kung anong kalokohan. Maling-mali ako sa mga ginawa ko. Alam ko yon. Kahit umiyak pa ako ng dugo, ay alam kong hindi na maibabalik pa ang oras. Kaya heto, tinatama ko ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa buhay ko
at sa buhay ng batang nasa sinapupunan ko. Ni minsan hindi ko naisip na ipalaglag siya. Sa kasalanan na nga siya nabuo, dadagdagan ko pa ba ang lahat ng nagawa kong kasalanan? Sa maling paraan man siya nabuo, alam kong siya ang habang buhay na magiging kaagapay ko. Siya rin ang magpapaalala sa akin na minsan ay naging masama kong asawa. Siya ang magpapaalala sa akin na dapat maging matibay ako at huwag na huwag magiging marupok. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay. Nagmamahal, Via.